Ang pagsilang na muli natin ay hindi sa laman kundi sa espiritu at katotohanan, sa pamamagitan ng binyag at buhay pananampalataya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Huwag kang magtaka sa sinabi ko sa iyo, kayong lahat ay kailangang ipanganak na muli. Umiihip ang hangin kung saan ito nais at naririnig mo ang ugong nito. Ngunit hindi mo alam kung saan ito nanggagaling at kung saan pupunta. Ganoon din ang bawat ipinanganak sa Espiritu. Paano po mangyayari iyon? Tanong ni Nicodemo. Sumagot si Jesus, "Guro ka pa naman sa Israel. Hindi mo naunawaan ang mga bagay na ito. Pakatandaan mo, ang sinasabi namin ay lalaman namin, at ang pinapatotohanan namin ay nasaksihan namin. Subalit hindi ninyo tinatanggap ang aming patotoo. Kung hindi ninyo pinaniniwalaan ang mga sinasabi ko tungkol sa mga bagay na ito dito sa mundo, paano pa ninyo mapapaniwalaan ang sasabihin ko tungkol sa mga bagay doon sa langit? Wala pang sino mang umakyat sa langit, kundi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. At kung paanong itinaas ni Moises ang tansong ahas doon sa ilang, gayon din naman, kailangang itaas ang anak ng tao upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay rebirth. Bago po tayo magpalalim sa ating reflection ngayong araw na ito, kayo po ay muli kong inaanyayahan na huwag kakalimutan na mag-like, follow at subscribe sa ating page na Word of the Day. Ganon din po, pakishare ang video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para po sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. Paki-like and follow na rin po ako sa YouTube at sa Instagram. Mga kapatid, ngayong araw na ito narinig natin ang kwento, ang enkwentro ni Nicodemo sa ating Panginoong Jesus. At dito natin narinig yung salitang, unless we are born again, hindi tayo maliligtas, hindi tayo makakapasok sa buhay na walang hanggan. Yung pagsilang na muli. Kaya nga merong sekta na tinatawag na born again, no? At mga kapatid, ano ba ibig sabihin nito? Yung ibang relihiyon, meron tinatawag na reincarnation, na ipapanganak muli, no? In a different form. O kaya tayo ay reincarnated of a person in the past, no? Yung iba sinasabi na pag ikaw ay bad person, no? At namatay, magre-reincarnate, no? Pero ibang being na. Ibang klaseng nilalang na, no? Hindi na human being, no? Kundi baka pwedeng aso, pwedeng baboy, pwedeng ahas, pwedeng alakda, no? Anything. So, ganyan yung paniniwala sa Hinduism, no? Or sa Buddhism. I think meron din ganyan paniniwala ng reincarnation. At itong mga paniniwalang ito ay hindi saklaw sa pananampalatayang Kristiyano. Kaya lang nakakalungkot, yun nga, tulad ng nabanggit ko na minsan mixed yung ating pananampalataya. No? Katoliko pero naniniwala sa reincarnation. So it's not a pure Catholicism, pure Christianity. Kinakailangan mo purify tayo doon sa mga mali natin na paniniwala o pananampalataya. Kaya nga dito, dinadala tayo. Yung sinasabi ditong unless a man is being born again, ay hindi ito equivalent doon sa reincarnation. And when we speak of rebirth, hindi ito yung reincarnation. Being born again, sabi rito, is actually being born again in spirit. In
in spirit and in truth. No? Sa espiritu. Ibig sabihin, pagbabago ito ng kalooban. Ibig sabihin, pagbabago ito ng buhay. So kapag tayo nagbabago ng kalooban, kapag tayo nagbabago ng buhay, ayon sa pagbabago, ayon sa batayan ni Kristo, then we are being born again. And every day we are being called to be born again. No? It's not necessarily and it's not literally that you join a particular sect of Christianity is automatic that you are born again. Mga kapatid, tayo mga Katoliko, tayo mga Kristiyano, mula nang tayo binyagan, tayo ay isinilang na muli sa Espiritu. Tayo nagiging spiritual person dahil ibinabalik tayo ni Jesus, dinadala tayo ni Jesus sa ating buhay spiritual. Tinubos tayo, no? At pinagiging bago na nilalang. Kaya nga, ito yung mahalagang maunawaan natin, mga kapatid, na doon tayo dinadala ng Panginoon sa pagbabagong puso, sa pagbabagong buhay. Pero mahalagang maunawaan natin na ang pagbabago is primarily the grace of God. Grasya ng Diyos. Hindi dahil tayo magaling, hindi dahil sa ating pagsisimikap, hindi dahil sa ating sariling kakayanan. Ang pagbabago ay grasya ng Diyos. It is always and will always be grace of God. And we need to participate. Kinakailangan natin makiisa, makiayon sa grasya ng Diyos. Kaya nga napakahalaga nung tulad kahapon na ipinagdiwang natin ang Annunciation, yung sinabi ni Maria, Fiat voluntas tua. Let it be done unto me according to your words. Yung mangyari. Napakahalaga ng participation to the grace of God. Kaya nga ngayong araw na ito, mga kapatid, doon tayo dinadala ng ating pagbasa. To be born again means to be changed. To be a new man and woman. To be a new person. At possible lang yan because of the grace of God and our participation in the grace of God. Mga kapatid, iisa lang ang buhay. Minsan lang tayong mabubuhay. There is no such thing as reincarnation. Wala rin tayong siyam na buhay. Nag-iisa lang yung buhay natin. Huwag na nating sayangin. Huwag mong ubusin ang buhay mo sa galit. Huwag mong ubusin ang buhay mo sa paghihiganti. Huwag mong ubusin ang buhay mo sa paghahangad pa ng marami. Lilipas tayo. Mamamatay tayo. We only live once. You only live once. Life is short. Live it well. Paano? Be born again. Magbago. Mag-ayos. Iugnay muli ang sarili kay Kristo. Hindi mo kinakailangang mag-join sa isang sekta. You as Catholic, you as Christian, be born again. Magbagong buhay. And that is possible if we participate sa grasya ng Diyos. Kapag tayo'y nakiisa kay Jesus sa biyaya niya. Mga kapatid, ito yung grasya, ito yung biyaya na kinakailangan natin para tayo ipanganak muli. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, isugo mo sa amin ang Espiritu upang biyayaan kami. Biyayaan kami at makibahagi kami sa iyong biyaya upang kami ay tunay na makapagbagong buhay at mamuhay ayon sa Espiritu ng katotohanan ng pagmamahal. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.